Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time lang po nanonood. Respect na ang Jerry's TV, Manila. Anyway guys, wala nang pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's reflection, nung isang araw na pag-aralan natin yung about sa magulang, about sa mga anak, about sa mga lolo't lola. Ito tungkol sa lahat ay nauwi sa relasyon natin tinatawag. Dahil ang love, ang pundasyon ng lahat ng bagay. Kaya tayo nga naririto sa mundong ito dahil sa pagmamahal ng ating Diyos. Kaya tayo nilikha. Dahil sa sobrang pagmamahal niya, di ba? Sumasabog ang kanyang pag-ibig. Kaya nga nilikha ang tao para may pagbigyan nito o i-share ang kanyang love. Sumasabog dahil sa kanyang pagiging. At alam naman natin na hindi madali ang magmahal. Lalo pa, di ba? Yung mga taong kasalamuhan natin. Lalo na minsan kadugo pa natin, kapamilya, na may mga magagaspang ugali, di ba? Parang hindi kaibig-ibig, di ba? At mga walang hiya, di ba? Mapagmataas, at kung ano-ano pa mga bagay na hindi maganda. Kasi napakahirap talaga yan, lalo na pag pinag-uusapan yung karakter o yung ugali ng tao. Diba? So, kahit na anong gawin mo, minsan, diba? Kahit gumawa ka ng mabuti, meron at meron pa rin gagawa ng hindi mabuti sa iyo. Diba? Kaya mabigat din to. Kaya nga sabi ni San Pedro, sa unang Pedro chapter 4 verse 8, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi sa kasalanan. Diba? Napakasimple lang, pero mabigat. Totoo yun, diba guys? Diba? Talaga na mga pag-ibig lang ang magpapaupa sa ating mga kasalanan o galit. So, kung minsan, di ba pinipili natin na kahit na talaga yung tao ay hindi nakarapat dapat mahalin, minsan talaga minamahal mo pa. Dahil yun sa pag-ibig, lalo na, di ba? Kung pamilya mo ito, napakahirap na minsan na iwanan na lang ng ganun na lang kahit na masama ang kanyang ugali, di ba? So, kung emotional ang ating pag-uusapan, kung walang pag-ibig guys, walang pag-ibig, di ba? Lahat ng gagawin mo ay puro pabor lang sa iyo. Lahat ng gagawin mo ay puro advantage lang sa iyo. Di ba? Pero kung hindi na pabor sa iyo, minsan binabaliwala mo na. So ibig sabihin yan, ang tawag diyan manggagamit ka lang. O ginagamit mo lang yung taong kinakaharap mo. Kaya yung love power of the heal. Kaya talagang pag may mga sigalot, di ba? Kahit sa pamilya, sa relasyon, sa mga magkakaibigan, pag mabigat yung kasalanan, minsan talagang pumapawi lang ay ang pagmamahal, di ba? Yung gap nyo, siya yung mamamagitan. Di ba? Talagang yung kapatawaran ay yung dapat umiral dahil nga sa pagmamahal. So, gaya ng ating Panginoong Yesus, di ba? Mahal na mahal niya tayo. Subalit, nung nagkasala tayo, di ba? Hindi niya tayo basta iniwan o tinakwil. Bagkus, di ba? Bagkus. Siya pa yung bumaba dito sa lupa, ang ating Panginoong Yesus, para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Imagine nyo, di ba? Tayo na nagkasala. Siya pa yung nagtubos sa atin sa Ama dahil sa galit ng Ama. Di ba? Dahil nga sa kasalanan ng tao, yung galit ng Ama ay hindi napapawi.
Kaya nga pinampawi niya ay ang kaisa-isa pa niyang anak na ang ating Panginoong Yesus na punong-puno ng pag-ibig. Kaya nang pumunta siya dito sa lupa, di ba? Yun ang pinangaral niya pa rin. Di ba? Nagtanong yung mga apostol, sabi niya, Panginoon, ano po ba ang pinakadakilang utos sa Biblia? Di ba? O sa kasulatan? Sumagot ang ating Panginoon Yesus, di ba? Kasi nga ang utos lalo na kay Moses napakadaming utos. Di ba? Yung 10 commandments, yun ang standard. Pero sa mga Moses law, napakadaming utos nila sa kanilang sa kanilang pagkatao, lalo na bilang Hudyo ng panahon na yon. Hanggang ngayon naman, ganun pa rin siya. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, dalawa lang ang pinaka matinding utos o dapat mong gawin. Una, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa. Pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, love pa rin. Love pa rin ang pinangangaral ng Panginoon Jesus. Kasi tama nga naman, diba? Kung mahal mo ang isang tao, hindi mo sasaktan. Diba? Kung mahal mo ang isang tao, pagbibigyan mo. Kung mahal mo ang isang tao, aalagaan mo yan. Gaya ng iyong sarili, di ba? Kung gaano natin pinipleasure ang ating sarili. Gusto natin, malinis tayo, di ba? Nabibili natin ang gusto natin. Nagiging mabait tayo. Di ba? So, ganun po, kailangan mahalin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. At ang lahat ng bagay, kung minsan, di ba? Kahit gaano pa kabigat ang kasalanan, pag pinairal mo na yung pag-ibig, mapapatawad at mapapatawad mo yan. Lalo na, dumating na yung takdang araw na naghilom na yung mga sugat. Kaya yan po ang lagi nating isipin na manghibabaw ang pagmamahal. Diba? Maging mapagpasensya, diba? Kahit na minsan mahirap. Diba? Kahit yung mga pamilya mo mismo, parang hindi na maganda yung ugali, hindi ka na iniintindi, di ba? Minsan parang binabaliwala ka, yung mga tulong mo binabaliwala lang din. Kahit kadugo mo pwede kang ibenta. So yung mga bagay na hindi maganda, isa lang ang pampawi talaga yan, ay yung pagmamahal at pagpapatawad sa kapwa o sa kapamilya. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman at problema sa pamilya at problema rin sa pinansya, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Hesus, ay tsak yun, ipagkakaloob sa iyo ano mga iyong kahilingan sa kanyang pangalan sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po yung kanyang karamdaman. Alam naman po namin na wala pong imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilyang nagkaaway-away, hindi nagkapatawaran dahil sa mga masasakit na nangyari. Ipuhin niyo po ang kanilang puso, gaya ng dinidiscuss natin ngayon na pagmamahal ang papawi sa kanilang mga pinag-awayan. Gawin niyo po mapagpakumbaba na pagpatawad ang kanilang puso. At ganoon din po sa pinansya. Kailangan po namin lahat, lalo na yung mga kapatid namin ngayon na walang-wala. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas, ng ulam. Niisip ako paano po itatawid ang kanilang pamilya sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Ganoon din po sa mga nasa lanta ng bagyo ngayong Christine, lalo na aming mga kababayan dyan sa Kabikulan at mga rami pang lugar. Alagaan niyo po sila, Lord. Tulungan niyo po makarecover ulit sa kanila pinagdaan ng kalamidad sa bagyong Christine na ito. Naway lumakas po ang kanilang pananampalataya at lalong pag-ibig ang umiral sa kanila sa kabila ng mga nangyayari sa kanilang
pamilya. So, lahat na ito yung niling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainan at kasalanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Thank you very much po.